Buti naman meron pa ring murang tablet ngayong 2026. Ito nga pong si Bileon VPad 2. Nasa around 5,000 po yung presyo niya. At I think hindi na po masama to kung naghahanap po tayo ng pangregalo lang or pang research lang. Dahil meron nga rin po siyang kasawang keyboard sa may package. Meron po siyang 10.1 inches sa display with SIM card slot, 64GB na internal storage, at 5,000 mAh siya battery. Guys, tatlong version po ang tablet na to. Isang 364GB, isang 464GB, saka po isang 4128GB. Mas okay guys kung yung kukunin po natin is itong 4128 na para hindi po tayo mabitin sa storage. Pero syempre guys, para po sa ganit ng kamurang tablet, hindi po perfecto. Para nga po sa may around 5,000. Still, meron pa rin po mga tinipid sa Itel dito. Dahil unang-una nga po sa may display niya, meron lang po siyang 6 Hz sa refresh rate. Unlike po sa ibang tablet dati guys na meron pong at least naka 90 Hz na. Pero kahit naka 6 Hz lang po siya, medyo okay naman po siyang gamitin dahil almost naka-stock Android naman siya. Kaya hindi po tayo mahihirapan dito kahit po naka 3GB RAM lang po siya. Pero kahit naka 6 Hz nga lang po siya, mabilis naman po siyang gamitin. Dahil naka almost stock Android lang siya. Kaya kahit mababa lang po yung RAM niya, talagang smooth pa rin siya. Pero guys, kung hilig mo lang din naman guys manood ng mga videos, I think di naman kayo makukulangan nga po sa may RAM niya, saka sa storage po niya. Dahil still mag-enjoy po tayo dito, dahil nga po sa malaking display. Okay na po ito guys yung pang YouTube lang. Dahil 6 Hz lang din naman guys yung supported nga po ng mga video sa YouTube. Dito po sa may design niya, syempre naka-plastic build lang po ito. Saka 8 megapixel po na single camera. Tapos naka-dual speaker nga rin po siya. At andito po sa baba yung speaker natin. I think maganda pong placement ng speaker yan. Para po pagka po nakapatong sa table yung tablet natin, medyo mas talakas po yung kanyang speaker. Then sa may front camera po niya, naka 5 megapixel naman po siya. Maya-maya lang po guys, papakita ko po yung mga sample shots natin. Isang problema lang din po ng tablet na to guys is meron nga po siyang 5,000 mAh siya battery lang. Medyo mabilis po siyang malobat. Considering nga po ng tablet to at malaki po yung kanyang display. Kahit sa mga simpleng games lang, guys, makapansin nyo po na medyo mabilis po siyang malobat. Guys, ito po nasa atin is ito lang po yung 3GB RAM. At mukhang medyo nahihirapan nga po siya guys kung mag-games po tayo na medyo mabigat. Dahil kahit sa may Roblox po, may mga times po guys na ayaw po niya magbukas. Or minsan po nag-exit po siya ng kusa. Pero kung ibibigay nyo lang naman to guys sa anak nyo na gusto nga po maglaro ng mga games, pwede na po yung tablet na to. Dahil meron nga rin po siyang Itel Academy. Pwede nyo pong ipapanood to guys sa mga maliliit yung anak. Or sa mga pamangkin nyo nga po kaysa po TikTok yung mga pinanonood nila. Dito guys, meron pa silang matututunan. Dahil marami po siyang mga tutorial at safe pa po yung mga video na pinanonood nila na wala nga po mga brain rot tulad po sa YouTube saka po sa Facebook. Actually, kahit po sa mga elementary student dyan, pwede rin po ito. Dahil meron din po siya mga math tutorial na sigurado makakatulong po sa inyo kaysa manood nga po ng mga TikTok. Yung ganitong klase ng tablet guys, marirecommend ko lang po sa inyo to kung gusto nyo nga po ng malaking display. Pero sadyang maliit lang po talaga yung battery niya. Guys, kaya rin po niyang Mobile Legends. Ang kaso dapat po yung 4GB RAM po yung kunin natin. Dahil kung 3GB RAM lang po, medyo mahihirapan po yan. Dahil meron nga po siyang Unisoc T7250. Guys, same lang po ito ng maraming mga budget phone ngayon. Ang kaso nga lang po talaga, mababa nga po yung RAM natin. Kaya ang pinaka-recommend ko po talaga sa inyo, yung 4GB RAM po yung kunin nyo. Kaysa po sa may 3GB RAM. Dahil dyan po, medyo mas maganda po yung performance na makukuha natin. Tapos malaking tulong pa nga po sa may tablet na to yung SIM card niya. Para hindi na natin i-connect sa Wi-Fi itong tablet natin if ever nagagamit po tayo ng internet pagka po nasa labas tayo. Yung speaker niya guys, naka-dual siya. Hindi nga lang po siya ganun kaganda yung bass niya. Pero at least malakas naman siya. At mas malakas po siya sa mga normal na mga smartphone. Sadyang hindi lang po talaga ganun kaganda. Sa camera po niya guys is meron po siyang 8 megapixel. Sakto lang naman siya. Huwag nyo lang pong i-zoom at doon nyo po makikita na hindi nga po siya ganun ka-detailed. Tapos sa may front camera niya, lagapak po itong 5 megapixel. Sa resolution pala niya guys, meron po siyang 800p lang. Medyo mababa po yun guys para sa ganitong kalaking display. At least sana naka 1080p na. Pero siguro para po makatipid, guys, binaba po talaga ni Itel yung kanyang resolution nga po. Pero guys, para po sa around 5,000, hindi na rin po ako magrereklamo sa may tablet na to. Nandyan po yung link natin kung gusto nyo pong umorder ng tablet to guys. Yun lang po. Thanks for watching.